Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo araw ng Miyerkules, November 15, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po para ma-update ko po kayo mamaya sa ating weather latest update. So as of now, patuloy po natin binabantayan. Ito nga pong si Typhoon Kabayan, and as of now, isa na lamang pong active LPA. Estimated pong layo na may 1,575 kilometers east of Silangang Mindanao po yan. And as of now, nasa 35 kilometers per hour na lamang po ang lakas ng kanyang hangin, na may bugso naman pumapalo sa 45 kilometers per hour pa northwestward po sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Hindi po natin yung inaalis ng mga posibilidad na ito nga pong active LPA dito po sa bandang Silangang Mindanao, si Bagyong Kabayan, ay muli pong bumalik o dumirektang pasok sa ating Philippine Area of Responsibility, dahil po may nakapalibot sa kanya dito sa bandang Silangan din na isang super typhoon at isa rin pong active LPA. Posible po yung extension ng mga bagyong to, or itong bagyong nasa baba ay hatakin po, no, papalapit sa ating par. Ito nga pong si Bagyong Kabayan. Patuloy pa rin po natin siyang minomonitor dahil hindi po natin pwedeng alisin yung mga posibilidad nga po na ito po yung mas lumakas pa or mas magbago yung direksyon niya, no, from 35, posibleng pumalo agad dito from 55 to 65 kilometers per hour tulad nung nangyari nung nakaraang araw. So patuloy natin minomonitor yan within 24 to 48 hours, at kapag hindi po nagbago yan, may consider na po natin yan bilang isang mahinang active LPA na lamang po. So ngayon din po binabandayan din natin yung nakapalibot po sa kanya na active LPA. Ito po yung isa, which is makikita nyo naman, no, talagang dapat i-monitor natin. Ito po yung sinasabi natin na active LPA na lamang ngayon, na pa-direction po siya pabalik sa ating par at posible itong bumalik bilang isang Bagyong Kabayan. Ito din yung isang active LPA which is malayo naman sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po kinakatakutan natin, si Super Typhoon Mal, which is 110 kilometers per hour ang lakas, no. Posibleng hatakin niya, no, papalapit sa ating par, oh, itulak papalapit sa ating par. Ito nga pong active LPA na dalawa dahil nga po sa malakas na hangin niya. So ngayon din po, apektado rin po tayo ng tinatawag po natin na shear line or northeast monsoon, isa pong tumatama sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Madalas po nating nararanasan yan tuwing hapon po hanggang sa gabi, yung mga biglaang pag-uulan po, nararanasan po natin yan. So ngayon po, pinag-iingat po, no, lahat po tayo, lalo na po yung mababang lugar sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, no, in case po kasi magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm or rainfall shower alert, no, ay handa po tayo, linisin natin yung mga esteryo, mga kanal, in case kasi magkaroon ng biglaang pag-uulan, hindi po tayo babahain dahil makakadalo ng maayos ang ating mga katubigan. Mag-ingat din po yung sa matataas na lugar, yung mga landslide prone area, in case po may hypnosis tayo ng rainfall shower, ay hindi po makakaiwas po tayo sa landslide, no. Maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad. Hindi po yung tipong may bagyo saka pa lang tayo maghahanda. Ngayon po, active LPA pa lamang yung ating hypnosis galing sa Pag-asa, ay maghanda na po tayo, maging alerto po tayo sa bawat oras. At tulad nga po ng aking sinasabi, ay nasa rainy season po tayo at posibleng tumagal pa nga po ito hanggang sa 2024 ng February. And expect din po bago matapos ang Nobyembre, no, ay 3 hanggang 5 bagyo pa ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. And hopefully matunaw yung mga bagyo na yan, at kahit hanging amihan na lamang, wala namang problema po yun. So patuloy ko po kayong update, and please ako yung nakikiusap, pa-like and subscribe naman po, pahit na rin po ng notification bell para ma-update ko po kayo ulit mamaya sa ating latest weather update at sa kalagayan ng ating binabantayan na active LPA at bagyo na posibleng pumasok sa ating par. Maraming salamat po sa inyong lahat.